positive yung resulta eh. Siya yung totoong anak ka rin ni Monteclaro. Ano nang mangyayari sa atin? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo kailangang umalis dito dahil mga apo rin namin kayo eh. Grabe yung si Angel. Buti nga sa kanya napagalitan siya. Lumabas na yung tunay niyang kulay. Si Angel ho ang tunay ninyong apo. Dapat, mas mahal niyo ho siya kaysa dun sa tatlo. Karen, Nina, pasensya na sa inasal ko kanina. Hindi ko sinasadya. Marunong ka rin palang humingi ng sorry. Pasensya ka na kung napagalitan kita. Ang saya-saya ko talaga ngayon. Pakiramdam ko, perfecto na ang pamilya natin eh. Kailangan natin sabihin kay Brent na nakita na si Angel. Nakita niyo na ang anak ko? Tay! Kamusta ang buhay mo sa bahay ng mga Monteclaro? Maayos naman, paniwalang-paniwala nga po sila sa akin. Ako yung tunay na anak ka rin eh. Kinabahan po ako nung lumabas na yung resulta. Eh, totoo naman tayo ang mag-ama eh. Tay, bakit ba tayo nagpapanggap? May nagutos kasi. Gaya na pag-usapan natin. Kayo po ang may pakana nito? Who else? Tita Ruth? Don't call me that. Hindi tayo magkaano-ano at alam nating lahat yun. Palabas lang ang pagiging anak karenina mo. At wala dito ang audience mo, kaya stop acting. Pero teka, bakit mo kami binayaran para magpanggap na mag-amang Brent at Ana Karanina? Stupid! 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 Totoo ba yung sinasabi mo? Nagpunta sa akin ng asawa mong si Abel. Pinapahanap si Brent, yung taong nakabuntis kay Maggie. Hindi ako pwede maunahan ng pakilamero kong asawa. I could find him, you know. Walang nagtatago na hindi nakikita ng isang... Don't you dare, Peter! Don't you dare! Dahil kapag nakita nila yung lalaking hinahanap nila, malalaman na nila kung sino ang totoong anak karenina sa tatlong yun. Na ayokong mangyari. Ayokong meron akong kahati sa perang pinalago ko. Unless what? Unless may ipapakilala ko sa kanila na peking Brent Dizon. What do you mean? I mean... Ayan. Ayan. Nakikita mo ba yan? Yung grupo ng mga lalaking yan. Isa sa kanila, pwede maging Brent Dizon. You're right. Hindi pa nakikilala ng mga Monteclaro ang totoong Brent. Kaya kahit sinong lalaki ang pakilala ko sa kanila na Brent Dizon, maniniwala sila. At kapag kinuhaan siya ng DNA, siguradong hindi magmamatch doon sa tatlong bata na si Ana Karenina. At mapapaalis na sila. Impressive plan. I know. Kaya hanapan mo na ako ng magiging Brent Dizon ko. Excuse me, I have to take this call. Hello, Peter. Nakahanap ka na ba ng magpapanggap na Brent Dizon? Oo. Andrew Cruz ang pangalan niya. Veteranong con artist. Magaling magpanggap. How about these papers? Naayos ko na lahat ng mga dokumentong kailangan. Mula sa birth certificate, hanggang sa high school records, driver's license. Pero mo na lang ang kulang. Kahit kailan, hindi naging problema ang pera. It's negative. It's negative. Negative din si Karen. Ngayon napatunayan kong peke kayong tatlo. Goodbye, Ana, Karen, at Nina. Sigurado ho ba kayo na gusto niyong pabalikin yung mga anak karenina dito? Kahit wala naman sa kanila yung tunay niyong apo. Nalulungkot kami, Ruth, kung wala sila dito. Pero Uncle, hindi niyo sila kadugo. Wala sa kanila ang anak ni Maggie. So is Maggie, but
Just the same, we love her very much. Hindi nga sila ang tunay na anak Karenina, pero ang tingin namin sa kanila, apo namin. Kung yun talaga gusto nyo, papahanap ko sila. Please do, Abel. Nasasabik na kaming makita sina Ana Karenina. Anong balita? Hindi ko maintindihan yung mga matatandang yun. Lumabas na nga sa resulta na peke yung anak, Karen at Nina na yan. Pero hindi pa rin nila pinapalayas. Sayang lang yung ibabayad ko sa Ando Andres na yan. Relax, Ruth. Your plan is too brilliant for it to just fail. Kaya naghanda ako ng backup plan. Meron pa tayong tatagong alas. May anak si Andrew or si Andres na sing-edad ng nawawalang heredera. At yan ang pinagmamalaki mong solusyon sa problema ko. Yes, she can introduce herself as the true Ana Karenina. At sigurado magmamatch ang DNA nilang mag-ama. Kaya mas madali sa'yo na paniwalain na siya ang nawawalang anak ni Maggie. Pero Peter, ang ibig sabihin, may makakaagaw pa rin ako sa Monte Claro, Mami. No. Pag pinaalis ang Ana Karenina, paalisin din natin yung mag-ama. Buti kung papayag si Uncle dun. Wala na sila magagawa kapag umalis na yung mag-ama. Ang kailangan lang natin silawin sa pera si Andrew para magawa natin ang gusto natin. Ate Ruth, pakibalik na lang yan kay Mommy. Ngayon na pinakwil na ako ni Daddy, I think I don't deserve that anymore. Hello, Peter. May papibigay ako sa'yo kay Andres. Sing-sing ni Maggie. Sigurado ako, pag nakita to ni Auntie, maniniwala na siya na ito nga ang apo niya. Oh my God! Sir Nan, this is unbelievable. Bakit, Carmela? Ibinigay ko to kay Maggie bago siya nag-debut. Sa akin itong sing-sing na ito dati. Akal positive. Mahal sila pa rin taka sa Angel. Bakit parang kulang? 12 million na ba to? Kalahati pa lang yan. Dahil ang usapan natin, aalis kayong mag-ama. Pag nagawa niyo na yun, tsaka ako ibibigay ang kabuuan. Mabuti na yung maliwanag. Madali naman kami kausap eh. Sinusunod naman namin lahat ng gusto niyo. Pwes, patalsikin niyo yung anak, Karen at Nina sa bahay namin. Yun ang gusto ko. Pero sinubukan ko na naman po na gawin yun eh. Pero ayaw pa rin talaga maniwala nila Lolo at Lola sa akin. Mukhang nabilog na ang ulo at napamahal na yung mga peking anak Karenina na yun kay Lola at Lolo. Bata ka pa nga. Madali kang sumuko. Pero huwag ka mag-alala. Nakaisip na ako ng paraan kung paano natin sila mapapalayas. Oo, Ma'am Angel. Oh, Angel! Lola! Namiss ko itong apo kong to, ha? O, kamusta nalakad mo? Ayun po, natuwa ulit sila na nakita nila ako. Tapos, ayun, akala nila nakalimutan ko sila.
Bakit naman? Eh, di dumalaw sila dito para naman makilala ko. Lola, wag po muna siguro. Kasi gusto ko pa po kayo mas makasama eh. Oh, mag-ayos ka na para matulog na. Alam niyo, kahit hindi kayo magsalita, basang-basa ko sa mga mata niyo na nagsiselos kayo kay Angel. Slight lang naman po eh. Pero siguro po dahil hindi pala kami sanay na nandito po si Angel. Ako po, Lola, aaminin ko po, nagsiselos po ako. Naranasan ko na po kasi ang mahalin niyo. At ngayon, iba na po yung nakakaramdam nun. Kaya naiingit po ako. Alam niyo, wala kayong dapat ipagselos. Dahil pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. At walang magbabago doon, ha? Salamat po, Lola. Nakita mo ba kung paano sumipsip ang mga peking yan sa lola mo? Hindi ka dapat magpalamang sa kanila, Angel. Dapat makuha mo ang loob ng mga matatanda. Kaya sundin mo ang mga inuutos ko sa'yo. Ana Karenina. Nina. Oh, bakit gising pa kayong dalawa? Di ba may pasok pa tayo bukas? Si Ana kasi hindi makatulog. Namimiss niya yung nanay niya. Eh, di ba ikaw din naman, Karen? Sabi mo, namimiss mo din yung nanay mo. Oo, pero tiis ganda na muna ako. Masaya naman siya dun sa Kajuni. Pero sigurado ako namimiss din ako nung babalik din sa akin. Alam nyo, nung bata pa ako, naalala ko, hindi ako nakakatulog hanggat di ko naririnig yung hell ng nanay ko. Sa ulo mo pa? Parinig. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Sana'y wala ng wakas kapag hapdi ay Tigilan niyo na nga yung mga drama niyo. Eh, maswerte pa nga kayo eh. Kahit ano mangyari sa atin dito sa mansyon, may mga nanay pa kayong babalikan. Bakit, Nina? Hindi mo ba namimiss yung nanay mo? Ayaw niya naman yata ako makita eh. Che? Ikaw nga tong emo girl eh. Nina, mahal ka nun. Kahit hindi ka pa nanggaling sa sarili niyang matres. Napilitan lang naman silang ampunin ako eh. I grew up feeling that I don't belong in that house. Na parang excess baggage lang nila ako mag-asawa. Oo, naibibigay nila sa akin lahat ng kailangan ko. Pero yung nag-iisang bagay na gusto ko, hindi nila naibigay. Ang ituring na isang tunay na anak. Tama na. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Sige na, bumalik na kayo sa mga kwarto niyo. Tutulog na ako. Pusong bato. Intindihin mo na lang, Karen.
Angel, bakit? Lolo! Bakit? Ano nangyari? Wala. Sino namang salbaheng gagawa sa'yo niyan? Paano sumigaw si Angel? Ay! Si Carla lang naman ang malditang pwedeng gumawa nun, no? Tsaka, daga talaga. Kakalokan. Karen, wag ka magbintang. Mamaya ikaw na naman mapuputokan dyan. Tsaka, wala naman sa atin ang may kayang gumawa nun kay Angel, di ba? Unless... Oy! 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 Hindi ko kayang gawin kay Angel. Tsaka hindi daga ang ilalagay ko doon. Alakdan ang ilalagay ko doon. Oh, joke lang. Biro lang, biro lang. Biro ko yun. Relax. I'm pretty sure na sina Ana, Karen at Nina ang may gawa nun. That's impossible, Ruth. Pero Auntie Carmela, sila lang naman ang may rason para ibuli si Angel eh. Baka naiinggit sila sa tunay niyong apo. O baka naman feeling nila na mapapalaya sila dito sa bahay, kaya pinutulungan nila ang tunay na anak ni Maggie. Napag-usapan na namin yan ng mga bata na kahit na napatunayan si Angel ang tunay naming apo, hindi sila alis. Kaya hindi nila gagawin yung kay Angel. I'm sorry, Uncle Sernan, but I won't agree with you. May pagkamaldito ho yung tatlong yon. Lalo na si Karen. Baka siyang may gawa nito. O kaya silang tatlo. Uncle, hindi matatapos ang problema hanggat hindi niyo sila pinapaalis dito. Nakakagulo lang silang tatlo. They don't have any business here. Wala silang karapatan. At higit sa lahat, wala naman ho silang mamanahin katulad ni Angel eh. I'm sorry, Sir Nan, pero hindi ako naniniwala kay Ruth. Hindi kayang gawin yun ng mga bata kasi mababait silang lahat. Uy! Hindi nyo ba makita? Hindi na makadaan yung mga tao sa ginagawa nyo. Miss, thank you ah. Hindi ko alam kung masungit ka o ganyan talaga ugali mo. Miss, nakikipagkaibigan lang ako. Hindi ako nangangagad. Sorry, pero wala akong oras makipagkaibigan. Miss Ruth, effective na po ba yung acting ko? Galit na ba si Lola at Lola doon sa tatlo? Close, but not yet there. Level 1 pa lang naman yan. Kaya Angel, dapat maghanda ka na sa next level. Gusto ko, may pisikalan na mangyayari. Ho? Pisikalan? Miss Ruth, ayoko pong masaktan. Well, wala kang choice, Angel. Ang laki kaya ng binayad ko sa inyo. Ano akala mo? Ha? Papakit ka lang dito? Ha? No, my dear. Kung kailangan mong mabalian ng buto para lang mapaalis yung tatlong anak ka rin, gagawin mo. Naintindihan mo? Opo. Good. Bigay mo na yan! Akin na yan! Ako! Akin na! Huwag na! Akin na muna! Akin na! Akin na! Akin na nga yan! That's mine, Brian! Angas mo ah! Di ba janitor ka nandito? Oo, janitor lang ako dito. Pero marunong ako rumispeto. Di ka ba nahihiya? Pati babae pinapatulan mo? Kalalaki mong tao. Pasensya na kayo. Balik na kayo sa ginagawa niyo. Pasensya na.
Pasensya na. Andiyan na. Nina, di ba paborito mo tong spaghetti? Ayun! Halika na! Buksa tayo! Ay, teka lang. Oh, Angel, tara, kain tayo. Ikuha kita ng pinggan. Hindi na. Busog ako. Angel! Bakit? Upo ka, upo ka. Ano nangyari? Bakit? Nakita ko po kasi sila Ana, Karen at Nina nagmimerienda. Oh. Parang ang saya-saya nilang magkakasama. Gusto ko nga po sana makisama sa kanila pero hindi nila ako pinapansin. Tinawag pa nila akong patay gutom. Totoo bang sumbong sa akin ni Angel na minasama niyo ang pakikipagkaibigan niya sa inyo? At sinabihan niyo pa na patay gutom? Hala? Oo eh. Nanit-inventor pala yung si Angel eh. Seryosohin mo ako, Karen. Hindi mo ako matataas sa pagpapakyut mo ngayon, ha? Lolo, hindi po namin kayang gawin kay Angel. So you're telling me Angel is lying? At kayo nagsasabi ng totoo? Ganun ba? Ha? Yes, Lolo. She is. Opo, Lolo. Karen, relax ka lang ha. Huwag kang gumawa ng eksena. Ana, kakausapin lang naman natin siya ng harapan eh. Hindi tayo katulad niyan, sinungaling na backstabber pa. Hoy, Angel. Pwede mo bang bawiin lahat ng kasinungalingan sinabi mo kay Lolo? Paano kung ayoko? Anong gagawin niyo sa akin? Sasaktan niyo ako? Don't provoke us. Ayaw ka namin patulan. Angel, gusto ko lang naman namin kausapin ng maayos eh. Parang hindi naman eh. Tsaka alam kong gusto niyo akong pagtulungan. Sige, game ako. Pagbubuhulin ko kayong tatlo. Ano? Angel! Lumabad kayo! Wala na kayo! Pinagkat eh! Lumabad nga kayo eh! Tama na nga, Angel! Yan! Yan ang gusto ko, palaban! We won't stoop down to your level, war freak! Angel! You don't have to worry, Mr. Montecaro. Your granddaughter is in stable condition. Ano iniisip mo, Sir Nan? Hindi ko mapapalampas ang ginawa nila sa tunay ko. Uncle Sernan, huwag kayong magpadala dun sa drama nung Ana, Karen at Nina na yun. You really have to make a decision. Ang ikatatahimik ng buhay ng tunay ninyong apo o ang pagkupkup sa tatlong peking Ana, Karen, Nina na yun? Ana, Karen, Nina, gusto ko malaman niyo na naging mahirap para sa akin ang naging desisyon ko. I'm sorry, pero hindi na makakabuti na tumira pa kayo ng kasama namin. Kailangan niyo na umalis at bumalik sa mga pamilya ninyo. In memory of Ana, Karen, and Nina. Congrats, Mommy. Pwede naman natin siyang hindi sundin, di ba? Panindigan mo lang na ikaw ang tunay na anak rin. At lahat ng kayamanan ng mga Monteclaro ay mapupunta sa Hindi na ako aalis dito. Gusto mo bang isumbong kay Uncle Sernan? Na-preki ka? Game ako dyan! Isumbong mo kami kay Lola Sernan at ibubuko ko din kung sino ang may pakana ng lahat ng to.